Minsan sa buhay natin ay darating ang sitwasyon o pagsubok o sa punto na halos walang-wala na tayo, na halos wala na tayong pera at makain. Lalo na sa mga OFW na minsan nararanasan ito sa airport, lalo na yung mga hindi pinalad sa ibang bansa. Pero ang kagandahan naman sa kultura natin mga Pilipino ay buhay na buhay pa rin ang bayanihan o pagtutulungan, lalo na kung may kababayan tayong nangangailangan, kagaya dito sa naranasan ni kabayan, na ngayon ay okay na siya pero naalala niya yung minsang mga nakatulong sa kanya. Dumating talaga sa punto, mga sis, na flight ko na kinabukasan ng hapon. So ngayon may papers pa akong nilalakad at wala na talaga akong pera nun. Pagkatapos namin yun bang tawag na mag-fingerprint, yung mga kasama ko sabi nila, kain tayo. Yun, sumama ko sa kanila. Pero wala na akong budget sa pangkain ko nun. Nagtubig-tubig na lang ako. So sa awa ng Diyos, meron tayong kababayan na nakasama na sabi niya, kumuha ka na ate, bakit hindi ka pa nag-order? Sabi ko, wala na akong pera kasi pamasahin na lang to. Sabi niya, kumuha ka dyan, ako nang bahala sa'yo. Hanggang ngayon, yung mga taong tumulong sa akin noon, alam nyo, kahit hindi ko na maalala yung mukha nila, nandito pa rin sila sa isip at sa puso ko kasi hindi ko sila makalimutan. Yung nagawa nila sa akin, sobrang natutuwa ako. Hindi ko talaga makalimutan. Kahit na siguro kayo, once na may tao na nakagawa sa inyo ng maganda, habang buhay nyo yan, tatanawin ng utang na loob, hindi nyo makakalimutan. At kinabukasan nga, nag-flight na kami, pumunta na ako sa office. Kasi umalis ako sa agency sa Paranaque. Pumihay ako sa office, 3 sakayan yun. At dumating na kami doon, may pinipirmahan na, may isi-xerox pa. So, paano ako kakain yung natitira ko pang pera? Pang Xerox na lang yon. Nag-flight ako sa Malaysia. Nawala akong tanghalian. Hindi ko na maalala kung anong oras yun nung nag-flight kami. Basta mga 12, nandyan kami sa Manila. So wala na akong tanghalian nun. Hanggang sa nag-flight na nga kami, sa awa ng Diyos may nakasabay kami na ex-abroad na parang nagtatrabaho ata yun sa parlor. So paglapag namin doon sa Malaysia, hindi kami agad sinundo. Doon pa kami nakatulog sa airport. Kinabukasan pa kami sinundo. So wala na naman kaming hapunan. So sa awa ng Diyos, dahil nga may kasama kaming ex-abroad, nilibre kami ng McDo. Yun ang pagkain namin. So hanggang ngayon, yun si ate, hindi ko rin yun makalimutan. Kasi isa rin yun sa nakatulong sa akin. Nakaano ako ng gutom dahil sa kanya. So thanks God, kahit pa paano may mga kababayan din tayo na magaganda ang loob. Kaya ako, kung sino yung nakagawa sa akin ng mga maganda, habang buhay ko yan tatanawin ng utang na loob. Hanggang ngayon, yung mga memories ko noon na nagpa-process ako ng papers ko sa Manila, nandito pa sa isip at sa puso ko. Hindi ko talaga makalimutan. Kaya sa tuwing naalala ko, hindi ko maiwasan talaga na maiyak. Hindi ko maiwasan mga sis. Kaya thanks God pa rin dahil hindi tayo pinabayaan. Nandito pa rin tayo. Alhamdulillah, nandito na tayo sa Saudi at nakatagpo tayo ng mabait na amo. Kagaya din yan dito sa iba pang mga kababayan natin na hindi pinalad sa mga amo at pinauwi na lang ng basta-basta na wala man lang binigay ni piso. At yun na nga, dahil sa bayanihan o sa kultura natin mga Pilipino, ay tinulungan siya na makapwa natin kababayan sa airport. Ayun tinutulungan sila. Ako yung nagtutulong talaga. May 5 real pa ako pero hindi ko kung anong gagawin ko dito. Kawawa naman. Pwede na yan. Pwede na siya magbihi sa CR ng ano. Kahit ipatong mo na lang yung binigay niya.
Kasi naka-uniform siya. Pinaano siya. Pinauwi. Pwede mo itataw na lang yung sweater na Naibigay. Mabait. May jacket yun eh. Pwede yun. Oo, isa. Itataw na lang. Oo, kasi nalagay. Sige, sige. Tapos ngayon, nakaharap mo na, no? Yung mga balita-balita dati, no? Sa Facebook lang. Totoo naman talaga. O, ngayon kaharap na natin, di ba? Tingnan niyo si ate. Tingnan niyo si ate, tinawin ng boss na amo niya. Na ano daw. Ipakulong sa tapat na amo niyang babae. Tapos hinati dito ng amo niyang lalaki. Ano daw, ipauwiin siya, ganyan lang siya. Wala siyang damit, ganyan lang pinauwi siya, ganyan lang. Ayan. Binigyan namin ng pera kahit pa paano. Yan guys, yan ang buhay dito sa Saudi guys. Yan. Yan, binibigyan dito ng pera sa airport. Kasabay namin to flight papuntang ng Pilipinas. Diba? Yan, kawawa yung kababayan natin. Ganyan ang pagtrabaho dito sa Saudi guys. Mahirap makipagsapalaran ng Saudi. Sobra. Diba? Tingnan mo. Marami nagbibigay dito. May peso, may real. Yan si ate. Saan ka pa uwi, ate? Valenzuela. Buti lang, Manila lang, malapit lang. Makauwi ka na, makakasama mo na yung pamilya mo. Tingnan mo guys, marami nagbibigay guys. Yan, ganyan guys. Ganyan yung pusong Pinoy, di ba? Guys, tingnan mo guys. Sobrang kawawa talaga. Diba guys? Dito kami ngayon sa Riyadh Airport. See? Guys, ganyan ang buhay OFW guys. Hindi basta-basta hindi mo pinauwi siya walang-wala. Ganyan lang ang damit niya. Ganyan lang, pati niya, wala siyang dala talaga. Kahit isa, walang dalang gamit. Hey guys. Guys. Yan, dami. Yan na tumutulong dito. Diba? See? Ano po din sa mother? Ano agency mo? Sikat yung agency na yan Anong agency? Anong agency yun? Belco, sikat yung agency na yan, sikat. Pelco no? Pelco agency sa Pilipinas ba ito guys? I-ano nyo, i-take note nyo, Pelco agency sa Pilipinas, Pelco. Shout out sa kay Mr. Rapi Tulpo. Sana pagdating namin sa Pilipinas bukas, matulungan mo ito. Relax na po. Yan, maraming kababayan nagtulong-tulong dito guys. Binigyan siya ng pera. Namutla na siya. Baka may pagkain kayo na. Hindi pa pala nakakain, no? Ano yung pangalan mo, ate? Yung pira mo. Veronica Amida po. Amida? Veronica Amida, taga Valenzuela, no? Veronica Amida, taga Valenzuela. Pelco yung agency sa Pilipinas, guys. Pelco. Salamat sa lahat na kabayan. Lahat na kabayan na nandito ngayon sa airport sa Riyadh. Maraming salamat sa pagtulong kay kabayan na nangailangan ng tulong. Sobra. Nakakaiyak at saka nakakabagdamdamin talaga sobra. Buhay OFW guys. Ganito. Ito real talk. Nandito ako ngayon live. Di ba? Sobra.
Kunin mo ticket, yung buti lang. Lahat ng mga kababayan, papasalamat ako sa lahat ng mga kababayan nandito ngayon. Napauwing papuntang Pilipinas na tumulong dito kay ate para mabigyan siya ng ano, mabigyan siya ng kahit papano may uwi siyang pera sa pamilya niya. So guys, thank you for now. This is Chef Lester from Saudi Arabia. Bye bye. Ito naman din ang kagandahan at nakaka-proud bilang isang Pilipino na kahit marami sa mga kababayan din natin ang masasama ang loob, pero hindi pa rin nawawala ang bayanihan at marami pa rin mga Pilipino ang mababait at handang tumulong sa ating mga kapwa kababayan.